Hello everybody! Good morning, good morning! Ganda pa po kayo sa umaga. For today's episode 41, we will call it Strange Love of the Holy Spirit. Opo, tama po yung inyong nadinig. No po? This is a call for the discipleship po. No? At number two is the gift of the Holy Spirit. Yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa ating Far Out Tanungan portion. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo po ako para tayo ay magdasal. Basbasa nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming amang makapangyarihan at walang hanggan, naway manahan sa amin sa bawat tahanan, no? Sa bawat magulang, sa bawat magkakapatid, bawat kaibigan at bawat kamag-anak na sa puso po namin ay bigyan niyo po kami ng kababaang loob sa pag-uunawaan at sa kapayapaan. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mabuting balita sa bawat pamilya na aming hinaharap. Lahat ng ito ay inihiling natin sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yehey! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay. Dako na po kagad tayo sa ating Far Out Tanungan portion. Okay? Ang tanong po ng ating viewers o estudyante, no? Totoo ba ang Espiritu Santo? Ayan. Number 2 question po is, kailangan ba maniwala sa Espiritu Santo? Bakit di ito nakikita o nararamdaman? Ayan. Yan po ang kanyang question. Ayan. Okay? Para po sa kaalaman ng lahat, no, nagpapasalamat tayo sa mga tanong niyo po dahil marami na naman po tayong matututunan. Okay, hindi lamang po ako, tayong lahat sama-sama. Okay, para po sa sagot sa unang tanong, no po, ayan, lagyan natin ng background music tayo kasi maingay yung kapaligiran natin, no po. Opo, totoo po ang mga narinig niyo po mga kafar, no, na totoo ang banal na espiritu. Okay? Hindi ito mapagsisinungalingan ng tao o ng relihiyon. Meron kasi mga relihiyon na nagtatakip tungkol sa banal na Espiritu Santo. Ayan, inayos ko lang po yung buko. Ayan. Kaya nga po may kasabihan tayo, no? Ang problema niyan, because of lack of knowledge, people will perish. May mga ibang sekta o reliyon na hindi naniniwala sa Espiritu Santo o yung Holy Spirit. Okay? Pero bago ang lahat o bago tayo magsimula, dapat malaman muna natin ang salitang disciples, no? Ito ang ibig sabihin nito, the teaching of discipleship is to discipline by the word disciples, no? Discipline po kagad ng nasa isip natin, no? At ang apostles naman o apostles, no? Ito ay yung the chosen one. Yun yung mga pinili ni Jesus. Na po. Ayan. To be the disciples of Jesus Christ, no? Para sila ay sumunod sa mga yapak at saka syempre sa mga nabahagi sa kanila ng Diyos na mabubuting balita. Okay? Para lalo nating mas lalong maunawaan, no? Pakinggan po natin ang sinasabi ng mabuting balita tungkol sa Roma, Kabanata 3, Talata 5. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay
binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ayun, klaro po Okay. Susunod po sa Acts po on chapters 17 verse 21, ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, no? At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Yan klaro po at ang inyong mga binatay magpapakita ng pangitain, at ang inyong mga matatandang lalaki magkakaroon ng panaginip. Sa Matthew naman po o sa Mateo, chapter 28 verse 18 to 20, sinasabi, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ayun Kaya gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ayan, binanggit na naman ng ating mahal na Panginoon. Klarong-klaro ang tungkol sa Espiritu Santo. Kaya bilang Katoliko, mananampalataya po tayo sa mga pangako at binitawang salita ng Diyos. Ayan. Okay. Mga kafar, narito ang tamang paraan sa pagbabahagi ng mabuting balita sa pagtitipon, para ito'y mapahayag na ayon sa mabuting balita. Okay? Hindi yung gumagawa lang man tayo ng kwento, sa Matthew po sinasabi, Kabanata 5, talata 8 hanggang 9, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay? Heaven and earth will pass away, but my word will never be passed. Ayan, Alam naman po natin ang kasaysayan ng ating mahal na Panginoon, paano tayo ay linigtas, Inalay niya ang kanyang buhay, po. Dahil sa kanyang kamatayan, passions, and resurrection. Ito'y tinatawag the so-called redemption of Jesus Christ. Ayan. Okay? Sa Deuteronomio, Kabanata 12, talata 32, sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan. Ayun, Ayan, klarong-klaro. Kaya mag-ingat po tayo mga speaker, at napapakinggan at nakikita tayo ng Diyos, at alam niya ang nasa puso ng bawat isa. Pero alam ko naman meron din naman kayong angking kagandaang loob, kaya kayo nagbabahagi. Kaya lang, mas maganda i-perfect natin na walang kapintasan ang ating mga sinasabi, at lalo dapat maipakita yung sa gawa natin. Okay? Mga ka-far, alam naman ng lahat, O alalahanin natin yung far out loving memories natin. Let us all use our imagination that the Holy Spirit is like a wind. You cannot see their hearts, but you can always feel their goodness, concern, and love for you. Ayan. Kaya pagdating sa konsensya o yung tinatawag na examination of conscience, nababagabag tayo na huwag gumawa ng masama. Kundi sinasabi ng Holy Spirit na gumawa tayo ng may pag-ibig at ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nga ang team natin do good. Ayan, do good. Ayan, so good. Ayan, okay? Pakinggan muli natin sa Marcos naman. Ano po bang sinasabi niyan, Sa Kabanata 3, talata 29. Ngunit ang sinumang
lapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ayan, pasensya na po kayo nabubulol po ako. Ayan, no? Ulit, ngunit ang sino man lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkakasala ng walang hanggan. Ayan, klaro po, walang kapatawaran pag tayo ay nagkasala sa banal na Espiritu. Okay? Kaya totoo ang banal na Espiritu, no? Bilang isang Kristiyano, kailangan panindigan natin ito. Okay? Sa Mateo naman, Kabanata 12, talata 32, sino man magsalita laban sa anak ng tao, yun ang Panginoong Jesucristo natin, ay may kapatawaran. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon nito o sa panahong darating. Ayan. Kaya, meaning to say, totoo po ang banal na Espiritu Santo. Napakinggan niyo po ang salita niya sa pamamagitan ng Biblia. Ako po ay namamagitan din at nag-aaral din po para matuklasan din po ang kagandahan ng mga biyaya ng Diyos dahil po sa inyong tulong. Okay? Mga kapar, narito naman ang sinabi ng Panginoon Jesus na ipagkakaloob sa atin ng mga regalo. Ano ba yan? Okay? Yan po yung regalo sa atin ng banal na Espiritu. O yung tinatawag po the gift of the Holy Spirit para alam po natin at para matanggap po natin at para magkaroon tayo ng kadagdagang alam, no? At tumatag ang ating pananampalataya. Opo, walang ibang taong makakagawa nito kundi ang Panginoon natin. Number 1, no, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikakabuti ng lahat. No? So, madalit sabi, huwag tayong maging selfish o makasarili. Ito yung tinatawag na the gift to make good deeds. Kaya may mga taong matutulungin, mapagbigay, no po? Kasi pinagkalooban sila ng banal na Espiritu. Ngayon, nalalaman nyo na po, Ayan. Okay? Sa isa'y pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu, ang kakayanang magpahayag ng aral ng Diyos. Ayun, no? Yung tinatawag natin the gift to spread the good news. Okay? Kaya tayo may inggit, talent niya yun eh. Kanya-kanyang talent yan. Or walang basagan ng trip. Ayan. Huwag ka na lang kumibo kapag yung tao ay naghahayag ng balita o ng salita ng Diyos. Number 3, no? Sa isa'y ang kakayanan ay makakaunawa ng aral ng Diyos. Ano naman yan? The gift of wisdom. Ayan, may kakaiba siyang talino, no, na kaya niya o madali niyang maunawaan yung malalim na mga salita. Minsan kasi tayo, 'di ba? Hindi naman natin kaya unawain, no? May mga tao na may gift of wisdom na kayang ito ipaliwanag sa magaang na pamamaraan. Okay? Sa iba'y naman ang kapangyarihan magpagaling sa may sakit, no? Ayan. Okay? Maniwala po tayo na doon sa salitang the gift of healing, no? Yung mga taong pinagpala at pinagkalooban ng banal na Espiritu na magpagaling. Okay? Ano pa? Number 6, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ka ng mga kababalaghan. Okay? Susunod, may pinagkalooban naman na kahusayan sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos, no? Meron din yung mga manunulat o yung mga good speaker na pinagkalooban ng Diyos. Okay? Ano pa? At may mga pinagkalooban din ng kakayahan makakilala kung alin ang kaloob ng mga espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. Yan yung discernment.
may pinagkalooban din po na may kakayanan magsalita sa ibang wika, the gift of tongues. At sa iba naman ay magpaliwanag niyon, the gift of interpret. So maraming salamat po sa inyong lahat. Happy viewing po to all mga kafar. God bless us all. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon.